kabago. Tinanggal natin itong caliper natin. Gawa ng hindi ko agad napansin na hindi ko na-check na yung ating brake pad ay ubos na. Metal to metal na. Medyo lumalim na nga to. Itong disc brake natin. Disc plate. Yan o. Medyo lumalim na. Kinain na ng bakal. Yan. Ito yung binili ko sa Yamaha. 500 to. Mga kabahag. 500 pesos. Bali, siguro hindi pa ito nakakalahating taon na nagpalit ako. Kailan lang to nagpalit tayo. Palagay na matagal na yun, kalahating taon. Pero ang papalit natin ngayon ibang brand, aftermarket. So mga kabag, aftermarket lang na ang brand ay CPC. Pang Mio Sol, Mio Sportive, pare-pares lang yan. Tapos yung likod natin ay TTGR. Yan pang Mio din. Shoe brake pang huli. Kasi dito try natin tong medyo murang brand aftermarket. Bali 100 pesos lang to. Kung tatagal naman siya ng 2 buwan, itumbas natin dito na 500. Yung 500 pag binili natin ng ganito, 5 piraso, kung tatagal yung 5 piraso, mas goods pa rin para dito. Yan. Depende pa rin yun sa paggamit nyo mga kabag, kasi nandun yung ikatatagal ng ating mga brake pad at saka brake shoe. Yun nga, bali kakabit na natin to. Bali rin tayo, bleed. Papalitan natin ng bagong brake fluid, yung ating brake master SG. Yan. Buksan natin. Yung araw na kami. Buksan natin to. Magwasan lang yun dun mga kabag. Ang lakas tayong compressor, panghangin maganda sana. Yan, boots na rin to. Ayan mga kabag, naghanap tayo ng liha. Yan. Dahil to medyo gumaspang na, lihahin natin ng konti. Tanggal natin yung mga parang kalawang para hindi mag-stack up. Tapos basahin natin ng konting fluid mamaya para yung pag lubog niya, pagbaba, pagtaas, medyo maging accurate. Ayan mga kabag, bali ito yung ating brake master. Yan, tanggal natin 2 tornilyo dito. Init yung fluid sa talaga sa balat. Kaya pag napatakan yung pairings nyo, delikado yan. Doon sa talagang pintura yung maaagusan. Kaya ingat lang din. Ang dami pa Nga, pakita mo madam mo. Madumi na nga lang. Bali, palitan na lang natin to. Nga mga kabag, higupin natin yung fluid. Ito yung pagka-brand new to. Delikado talaga to. Saka napakakati sa balat. Yan, kumuha tayo ng bulak. Tissue sana wala tayong tissue. Ito mo to. Log. Yan yan natin ang bulak. Palitan natin ang panibagong fluids. Yan mga kabag, update ko kayo pagka napalitan natin na ikabit na natin. Tapos testingin natin yung brake natin sa harap, kung maganda na kapit. Then obserbahan natin kung goods ba yung brake pad na pinalit natin kung makakailang buwan. Yan yung fluid natin, Wish brake fluid. Meron din mga fluid na nabibili, yung may mga kulay pink, yellow, green. Maganda naman pag nakalabas yung lalagyan natin ng fluid. Yan, nalagyan natin ng bagong fluid. Huwag masyadong puno kasi may takip pa yan mga kabag, para hindi umapaw. Yan, ito yung takip niya, yung goma na to. At kabit na natin. Testingan na natin siya. Kailangan pa nitong i-bleed. Ayan mga kabag, dahil nalagyan natin yung ng fluid yung brake master, tapos nilinis na natin ito kanina.
Tuturo ko sa inyo ang pinaka-effective na diskarte para na-drain ko na rin yung fluid dito. Ituturo ko yung diskarte sa inyo pag nagpalit kayo ng fluid kasi automatic yan, lalambot ang preno. Hindi agad mapapababa yung fluid dito, magkakaroon ng hangin. At may mga time na nakapagpalit tayo ng fluid kahit nakapag-bleed na tayo. Diba? Bubumbahin natin to. Bubumbahin natin tong brake lever, yan. Bubumbahin natin tong brake lever. Then pipigain natin ng ganyan. Pag napigaan natin, mga kabahag, standby lang natin siya. Pasisingawin natin dito sa bleeder valve para lumabas yung hangin. Pag bleed ganun lang ulit. Pagka naluwagan natin lumabas yung hangin, konting fluid, piga ulit sa lever, then pasingaw ulit dito. May time na hindi talaga siya tumitigas, gumagana yung preno. Kaya pinaka-effective mga kabag, bago ikabit natin itong brake pad, ang gawin natin, bombahin natin ng bombahin, yan, ganyan. Palabasin natin yung piston, yan, tulad niya, lumalabas yung piston, yan. Yan, kita nyo, umangat na siya. Huwag nyo sasagadin ng todo at baka tumalsik, mahirapan kayo. Para mas effective na mas mabilis na ma-bleed, mapagaan natin ang preno, gawin nyo, bago ikabit ito, pag nakalabas ng piston, ibabalik lang natin. Yan. Yan. Pagramdam nyo na sobrang tigas na, kasi sa mga pangalawang subok nyo na palabasin itong piston, then ibabalik natin gamit, anong mas maalo sa inyo na gamitin pantulak. Yan. Mga pangalawa, talagang malambot pa siya. Yan. Yan. Lumuga mga bagay. Yan. Pagramdam nyo na sa pangalawa, hindi pa goods, pangatlo, matigas na. Yan. Oras na para ibalik natin to. Yan. Kasi kanina na-try ko na siya. Mga third time kong ginawa na palabasin yung piston, then tulak, pabalik, palabasin ulit yung piston, tulak, pabalik. Yung pangatlo, napakatigas na. Ito, pang-apat na to, ginawa ko na to, nakita nyo, napakatigas. Then ibabalik na natin to. Yan, ibabalik na natin to, kanyang brake pad. At makikita nyo na napaka-improvement ng strategy na itinuro ko sa inyo. Legit yan. Kasi umisip ako ng paraan kanina na binibleed ko siya. Hindi siya nagkakaroon ng pressure, mga kabag. Walang pressure na nangyayari sa ating brake system. Ang tendency nun ay hindi natin mapagana yung preno. Kinalas ko ulit siya, then ganun ang ginawa ko. Palabasin yung piston, tulak pabalik. Labas piston, tulak pabalik. Make sure nyo lang na wala na tong hangin na lumalabas bago nyo gawin yung ganong sistema, mga kabag. At masubukan nyo na talagang napaka-effective, napakabilis. Then gagawin natin yan, kakabit natin to, then testingin natin kung gumagana na. Pakita ko sa inyo. At babalik ako pag okay na, nakabit nyo na yung brake caliper. Yeah! Yan, subukan natin mga kabag. I-preno natin. Kanina pag pinipress natin to brake lever, sumasagad dito sa handle grip. Ngayon subukan natin. Yan, sumasagad pa rin siya kasi nga tinulak natin yung piston ng caliper natin, yan, ng caliper natin paatras. Then bago pa siya dumikit doon sa dalawang brake pad natin, ito halimbawa yung dalawang brake pad, bago pa siya dumikit dyan, nakakawang pa yan. Then pag unti-unti lumalabas yung piston, dumidikit yan. Itong dalawang brake pad ay iipitin na yung ating disc brake. Then yun na, hindi mo na kaya siyang i-press na mapadikit dito sa unlever sa hand grip. Yan, yan, nadikit pa yan. Ang bilis, oh. Yan, oh, dikit pa, nakakawang na. Yan, tumigas na tumigas. Ibig sabihin kumakapit na yung ating
brake pad sa disc brake mga kabag. Try nating ibaba yung motor, then tingnan natin kung kakapit at lalaro yung shock mga kabag. Yun. Mga kabag, kumakapit, goods. Suwabe. Yan o. Goods na siya mga kabag. Bali hindi natin magagawa yung likod ngayon. Yun nga mga kabag. Bali may pakita ko na sa inyo na goods yung ginawa natin pagpapalit at pagpapalit ng fluid at pagpapalit ng pad, brake pad natin sa ating Aerox na Silaki. Yan, good shot. Yun nga mga kabag, sana nakatulong sa inyo ng malaki yung aking ginawang konting tips, tutorial. At yun nga, sana tapusin nyo itong video hanggang dulo. At kung natapos nyo, paki-like, share, and comment, and paki-subscribe na rin tulad ng lagi ko sinasabi mga kabag. At paki-follow na rin ang aking Facebook page. At hanggang dito na lang po ang aking video. At abangan nyo na lang yung aking mga susunod pang video mga kabag. May part 2 pa tayo kasi yung ating huli, yung preno natin sa huli hindi pa natin napalitan kasi gabi na. Yan o, dilim na talaga. At may pupuntahan pa tayo mga kabag. At see you at the next vlog mga kabag.